Hi! For today's content, pag-usapan natin ang SSS coding scheme. Kailangan mo bang mapunta ng personal sa SSS? O may kailangan kang i-follow up na transaction sa kanila? Dapat alam mo yung kanilang SSS coding scheme para hindi masayang ang iyong oras, pagod at pera sa pagpunta sa kanila kung mamasahe ka pa. Ang kanilang SSS coding scheme ay nagsimula nung nakaraang taon, buwan ng Oktubre, para makontrol ang dami ng tao na nagpupunta sa kanilang ahensya. So, yung SSS coding scheme ay nakabase o nakabatay sa last digit ng iyong SSS ID number. Kahit yung mga SSS employers ID number, ganun din, no? Nakabatay o nakabase din sa last digit ng kanilang SSS number. So, para sa Monday, 1 and 2. Para sa Tuesday, 3 and 4. Para sa Wednesday, 5 and 6. Thursday, 7 and 8. At Friday, 9 at 0. Siguraduhin mo lang na pagpupunta ka sa SSS ay may dala kang any proof of membership ng iyong SSS. At mas maganda kung dala mo rin ang iyong SSS ID number. Kung may ibinigay sa iyong common reference number para sa iyong transaksyon, hindi po iyan ang basehan ng coding scheme. Naka-base pa rin ito sa dulo ng iyong SSS ID number. Share ko lang din yung experience ko nung nagpunta ako sa SSS branch. May nakasabay akong dalawang magkamag-anak na magpa-file sana ng death benefit. Pero dahil yung namatay, yung kanyang SSS ID number ay hindi nakasunod sa SSS scheme, hindi nila nagawa yung transaction nila, no? Hindi sila nakapasok sa SSS para mag-file sana ng death benefit. So, ganun kahigpit ang SSS para mapatupad at mas maging maayos yung sistema ng kanilang SSS coding scheme. Yun lamang po. Kung nakatulong ang video na ito, please like, comment, and subscribe. And thank you for watching. Bye!